Praise God. At bago po tayo mag-start sa ating pagtalakay ng mga bagay-bagay patungkol sa Daniel 70 weeks, ay hiniling ko po ang ating Pastor Abila, na siya pong manguna sa atin sa pananalangin sa gabing ito. Pastor Abila. Praise the Lord. So, shall we all pray? Praise God. Panginoong Diyos, Ama naming tagapagligtas, ngayong gabi, Panginoong Diyos, narito kami muli, Ama, upang amin pong ibahagi, Panginoon, ang inyong pong mga salita. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sa gabing ito ay pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Basbasan niyo po kami, Panginoong Diyos, dagdagan po ng mga karunungan at kaalaman. May bahagi po namin, Panginoon, ang inyong mga salita ayon sa inyong kalooban. Pagpalain din po ninyo, Ama, ang lahat po ng mga tagapakinig at nanonood po sa aming pong programa ngayong gabi. Sana po ipuin po ninyo ang kanilang mga puso at isipan, Ama, na kanila pong matalastas rin ang mga bagay na amin pong tatalakayin ngayong gabi, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoong Diyos. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. At mga kapatid, bigyan po natin ng introduction itong ating subject na pag-usapan ngayong gabi. The number one point of studying Bible prophecy is that God has a plan. Right. He declares from the beginning. Ang Isaiah 46:9 and 10, basahin po natin ang Isaiah 46:9 and 10. Remember the former things of old, for I am God, there is none else. I am God, and there is none like me. Verse 10, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So God's knowledge of the past and the future are perfect, and He will complete His intentions. Acts chapter 15 verse 18. Tingnan natin ang Acts 15:18. Known unto God are all His works from the beginning of the world. So God alone knows His complete plan. Siya lang po ang nakakaalam sa lahat. The only time mankind has an insight into God's plan is when God Himself reveals it. Magkakaroon lang po tayo ng insight sa mga plano ng Panginoon kung ito ay bigyan ng Panginoon ng kapahayagan o revelation. Doon lang po natin malalaman. Kaya kahit sa prophecy ay hindi po tayo 100% na accurate yung ating mga sinasabi. Kaya nga, prophecy nga ang tawag dahil magkakaroon lang po tayo. Hindi po lahat ng plano ng Panginoon ay ibinigay niya ang 100% kahit sa kanyang mga lingkod. So, kailangan po natin ang divine revelation of God. Bakit po kailangan na tayo ay mag-aral ng Bible prophecy? Because Bible prophecy occupies a large portion of the Scripture. Out of 66 books of the Bible, 18 of that 66 books are holy prophetic utterances. Kaya prophecy is also good for doctrine. It is good for correction, warning, and especially the enlightenment concerning the future. Kaya mababasa po natin sa 2 Peter chapter 1 verse 19 to 20. 2 Peter chapter 1 verse 19 to 20, ganito po ang sinabi, we have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts.
So, last meeting po natin ay binigyang pansin po natin itong Daniel 70 weeks at natapos na po yung 69 weeks. Ibig sabihin, mayroong isang linggo na lang po, 1 week, equivalent for 7 years. Kaya kung makikita po natin, o makikita po ninyo dyan sa screen, ay pinakita po natin ang chart ng from church dispensation, okay, hanggang sa, meron pong chart dyan na ipakita po natin, from church dispensation hanggang sa, yan, kung makuha ninyo, makita ninyo, sige, pwede po natin makita yan, na from church dispensation, ay nagkaroon po ng tribulation. After sa tribulation, yung chart na yan ay nagkaroon after sa Great Tribulation, mayroon pong tinatawag na the second coming of the Lord Jesus Christ. Then yun na po ang Battle of Armageddon. At pagkatapos ay mag-sit up na ang Panginoon ng Millennial Kingdom or millennium equivalent for 1,000 years, mga kapatid, at hanggang sa makikita po natin dyan hanggang po sa tinatawag natin na last judgment na po, yung white throne judgment. So yan po ang talakayin natin at nasa church na po tayo ngayon. Then pagkatapos ng church na yan, mga kapatid, mayroon po mga tatlong theory about the rapture of the church. Yung pre-tribulation rapture theory, na kukunin po ang church bago mag-start yung Great Tribulation. At ang pre-tribulation theory naman po ay nasa Great Tribulation na, papasok ng church sa Great Tribulation, sa first 3.5 years, mayroong mga taong naniniwala na doon pa, mga kapatid, dahil sa first 3.5 years, ay wala pa pong Great Tribulation dyan. Ang mangyayari dyan, mayroon pang mga confirmation of the covenant, i-allow pa yung Mosaic covenant, then after that, ay i-allow yan at magkaroon ng rituals, ibalik yung pamamaraan sa Old Testament, then after 3.5 years, kung mababasa po natin sa Bible, ay i-break ni Antichrist yung covenant niya sa Israel, at ang mid-tribulationist naman, doon pa, rapture, yung tinatawag na pre-wrath. Bago po magkaroon ng wrath of God, ay kukunin na ang church. Yun po ang theory ng pre-tribulationist. At yung post-trib naman, ay ang church talagang dadaan ng 7 years Great Tribulation, first 3.5 and yung last 3.5, bago po kukunin ng Panginoon ang church. So mayroong 3 theories dyan. At kung makikita po natin, itong tatlong theory na ito, pre-tribulationist, mid-tribulation, and post-tribulation, ay hindi po nag-deny ng rapture of the church. Lahat po ay naniniwala sa rapture ng church, pero magkaiba-iba lang ang paniniwala sa period of time. At itong lahat na ito ay naniniwala sa rapture at naniniwala din sa second coming of the Lord Jesus Christ. Okay, pre-trib, mid-trib at post-trib na theory na yan, lahat ay naniniwala sa premillennialism na babalik ang Panginoon sa second coming at doon niya i-set up itong millennial kingdom. So sa gabing ito, ay i-explain po namin itong church na ito na nagkaroon po ng break space na hindi naipatuloy ang last week of the Daniel 70 weeks, nasa 1 week na lang eh. Pero nagkaroon po ng church, kaya ang church ang pinakamahalagang bagay sa ating panahon ngayon. At bago natin ipagpatuloy yan, ibigay ko muna ang time kay Pastor Abila to explain about the church. Yan siguro ang pinakamaganda. Explain muna niya ang church.
Then papasok na po tayo sa Great Tribulation. Pastor Abela, sa iyo po ang panahon. Praise the Lord. Maraming salamat, Pastor Efren. So para po sa lahat natin ng mga kapatiran na nanonood po ngayon, ito po ay pinakamahalaga din po na paksa, mga kapatid, na mapag-usapan po natin. At since na ito pong church na ito ay hindi nakita, mga kapatid, sa time ni Daniel, however, ito po, mga kapatid, ay plano ng ating Panginoon to take a people from the Gentiles for His name. No? So, basahin po muna natin, mga kapatid, ito pong talata. Nabasa na natin ito sa ilang beses, but to continue po sa presentation po natin ngayong gabi, ito pong Acts chapter 15 verse 14. No? Acts chapter 15 verse 14, ayon po dito sa 15:14, Book of Acts. Ayan po dito, mga kapatid. Okay, umpisahan natin sa verse 13. Okay, hanggang may 17. And after they had held their peace, James answered, saying, Men and brethren, hearken unto me. Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles to take out of them a people for his name. And to this agree that words of the prophets, as it is written, After this I will return and will build again the tabernacle of David, which is fallen down, and I will build again the ruins thereof, and I will set it up, that the residue of men might seek and the Lord might seek after the Lord, and all the Gentiles upon whom my name is called, said the church, who doeth all these things. So, dito po, mga kapatid, nag-umpisa after sa death ng ating Panginoong Jesucristo. Kita po natin na because of the refusal, mga kapatid, ng mga taga-Israelites sa kay Jesus Christ, so ang salvation po ngayon ay ibinigay ng Panginoong Diyos, ino-open ng Panginoon para po sa lahat ng mga tao, particularly po sa mga Gentiles. So, ito po yung nabanggit din, mga kapatid, ni Pastor Rumi, na sa panahon po natin ngayon, mayroon ng tatlong klaseng tao, mga kapatid. Mayroon pong Israelites, mayroon pong Gentiles, at mayroon na din pong church. So dito po sa church, mga kapatid, dito po tayo ngayon. Ito po ang tinatawag natin na church age. No? Ito po ang panahon natin ngayon na kung saan ang Diyos ay nagkuha, according to the Bible, yung po sa banal na kasulatan, He take up people from the Gentiles, mga kapatid, for His name's sake. So atong nakita, atong nasabtan, o atong ating naintindihan at naunawaan, mga kapatid, na sa church age na ito, ang Diyos po na ating pinaglingkuran, mayroon po siyang plano po sa iglesyang ito. Kaya nga napag-usapan po natin yung tatlong theory, mga kapatid, patungkol po sa tinatawag natin na rapture o pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. At napag-usapan na din po natin at naibahagi na rin po namin, mga kapatid, sa inyo na ang rapture na atin pong pinag-usapan dito ay para po ito sa mga iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Now, umpisan po ito, mga kapatid, una, ano ba itong church? Sapagkat sa ngayon po, ang lahat po ng mga religious group ay claiming po, mga kapatid, lalo na sinasabi nila that they are the Church of Christ. Totoong may sinasabi po dito sa Book of Matthew that God said, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Now, ito pong salitang ecclesia, mga kapatid, ibig pong sabihin, atin na po itong napaliwanag sa marami ng mga panahon, that ang ecclesia ay the called out ones. Ibig sabihin, ito pong mga taong tinawag ng ating Panginoong Diyos, tulad ng mga Gentiles, na tinawag ng ating Panginoon upang sila po'y maglingkod sa Kanya, upang kanila pong makilala at matalastas ang patungkol po sa ating Panginoong Diyos. Sila po yung mga taong tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ang salitang iglesia or church, mga kapatid, it is a living organism. It is not an organization. There is a vital relation between Christ and the church. Just as there is between the physical head and the body,
We cannot join the church as we could join a lodge or any more human organization. We must be partakers of Christ's life before we can become a members of His church. The human body is one, yet is made of a million of living cells. In like manner, the body of Christ is one, though composed of millions of born-again souls, pulsating through the veins and arteries of the church, is the very life and the presence of Jesus. So ito po yung tinatawag na church. So tayo po yung iglesia, mga kapatid, ang mga taong tumatanggap at nakakilala at naniniwala sa Diyos, yung mga taong nangagsisi ng kanilang mga kasalanan, yung mga taong nangagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga tao, mga kapatid, na nabaptize ng Banal na Espiritu at tumatanggap sa Banal na Espiritu, sila po ang tinatawag na Church of Christ. Now, the church is the temple of God according to 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. Sabi po ng banal na kasulatan, "Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are." So tayo po yung tinatawag na temple, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos. And this is what we call the church. Ang 1 Corinthians chapter 6 verse 9, sabi po dito, mga kapatid, "What, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own." So tayo po yung templo ng Panginoon, tayo po yung church ng ating Panginoong Diyos. Praise God, bilang church at iglesia ng ating Panginoon, mga kapatid, tayo po ay minahal ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, dito po sa ating nabasa, basahin mo muna natin ng Acts chapter 17, verse 24, mga kapatid. Dito po sa talatang ito, chapter 17, verse 24, ayon po dito, "God hath made the world and all things therein, saying that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in the temples made with hands, neither is worship with men's hands, as though He needed anything, seeing He giveth to life and breath and all things." So, ibig sabihin, mga kapatid, ayon po sa binasa natin, that saying that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in the temples made with hands, is referring to a person who believed on the Lord Jesus Christ. So tayo po ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, at ang banal na kasulatan, mga kapatid, ayon po sa Colossians chapter 1, verse 24 to 27. Basahin po muna natin ang talatang ito sa aklat po ng Colossians chapter 1, verse 24 to 27. Ayon po dito sa talatang ito, "And now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh, for His body's sake, which is the church, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God, even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of His mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory." So tayo po yung tinatawag na Church of God at iglesia po ng ating Panginoon, mga kapatid, and by one Spirit are we all baptized into one body. So kaya nga, being the Church of Christ, tayo po ay naging member ng iglesia ng ating Panginoong Diyos after na tayo po ay sumampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, at natalastas po natin, mga kapatid, ayon po sa Isaiah 43:10, sabi ng banal na kasulatan, na mapag-alaman ninyo at kayo po ay sumampalataya at matalastas ninyo na ako nga, o ako at siya, or I am He, that ye may know and understand that I am He. Kaya nga kahit Gentiles tayo, o kahit mga kapatid, or Israelites man,
if he believed on the Lord Jesus Christ at siya po'y magsisi ng kanyang makasalanan at siya po'y magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at makatanggap ng banal na Espiritu, siya po ay tinatawag na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Now, being the Church of Christ, mga kapatid, tayo po ay mga tao, mga kapatid, na kung saan ay iningatan po ng ating Panginoon sapagkat we are the Gentiles people na tinawag ng ating Panginoon upang maging iglesia ng ating Panginoong Diyos. Then after this, after the church, mga kapatid, ibalik na po yung dealing ng Panginoon doon sa mga taga-Israel. Mapalad nga tayo sapagkat tayo po'y isinilang, mga kapatid, sa ganito pong mga generations at alam po natin na it was God Himself, mga kapatid, ang siyang humipo sa puso natin at nagbigay sa atin ng karunungan ito at of course, mga kapatid, ay nagbigay sa atin ng pananampalataya at matalastas natin, mga kapatid, ang kanya pong kalooban nang sa ganon tayo po ay magkaroon po ng pag-asa, magkaroon po tayo, mga kapatid, ng kaligtasan sa darating po na kapahamakan. Kaya nga, being the Church of Christ, praise God, alam po natin na tayo po ay hindi po hinanda ng Panginoon. We are not appointed unto wrath, but God redeemed us and saved us through His blood that He was shed on the cross of Calvary. Hanggang lang dyan muna siguro, mga kapatid, at ibalik po ang panahon sa atin pong host, Pastor Efren. Praise God. At maraming salamat, Pastor Abila, sa pagpaliwanag patungkol po sa church. Tayo nga nagpapasalamat na sa ating generation, nandito po tayo ngayon sa church age or grace dispensation. Kaya nga ang sabi ng Galatians chapter 3, tingnan natin ang Galatians chapter 3, verse 23, but before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith, which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Now, sa verse 27, ito pang sinabi, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then ye are Abraham's seed and heirs according to the promise. So ito pong sinabi, mga kapatid, ni Pastor Abila, na pag nandito na tayo sa church, hindi na po tayo Israel or Gentile, kung hindi tayo ay church na, dahil sabi ng Banal Kasulatan, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. So, napakapalad po natin na tayo ay nasa church dispensation. Pero ang church dispensation na ito ay hindi po ito, mga kapatid, hanggang sa wakas. Mayroon pong period of time na kukunin ng Panginoon ang iglesyang ito. At ibigay ko sa ating pastor, Pastor Romy, bakit ang iglesia ay hindi po tayo dadaan sa Great Tribulation, dahil ito ay plano ng Panginoon na ang Great Tribulation ay para lang po sa bansang Israel. Pastor Romy, sa iyong panahon. Salamat Pastor Efren and Pastor Abila sa magandang points na ating natalakay ngayon. At kung ato pong i-recap yung mga point ni Pastor Efren about the significance of 490 years. So kung ating makita from Abraham to Canaan, it takes 490 years. Right. Then from Joshua to setting the kingdom, another 490 years. Then from
kingdom to captivity is another 490 years. Ngunit sa huling 490 years, itong from captivity to building the temple, dito tayo nagkaroon ng tinatawag na further study dahil yung 490 years ay hindi po na-consummate. Alam naman natin yung 69 weeks of Daniel, instead na kanila pong tanggapin ang Panginoon, they want to accept Him as their Redeemer and Savior and as God, but they crucified the Messiah at nagkaroon po kapatid ng tinatawag gap or scope between the 69 and 78 weeks. O 78th week, I mean. So dito ay atin nagsumpungan na yung space na yan po ang panahon na ang iglesia ay nilagay po sa space na yan between the 69 and 70th week of Daniel. At alam naman natin yung 490 years, kapatid, hindi yan para sa atin. Ilagay sa ating kaisipan. The 490 years, the 70th of Daniel, hindi po yan nakalaan para sa iglesia. Right. Dahil meron po tayong ating masabi nating lugar na tayo po pinasok ng Panginoon through His grace and mercy, dahil sinabi ka ni Pastor Abila at Pastor Efren, that the only grace of God ang ating nahawakan kung saan tayo po nagkaroon ng kaligtasan. Hindi po lahat ng tao sa mundong ito ay makaintindi sa mga bagay na ating naintindihan because it is the revelation from the Lord and even the Holy Ghost is opening our understanding. Kaya sa atin, napaka-importante ang Holy Spirit to give us an understanding as far as the biblical eschatology is concerned. Binanggit ni Pastor Efren kanina ang tatlong views about the pre, about the mid, and about the post, kapatid. In fact, ang bawat view ay naniwa sa rapture. Right. And I believe na it is good thing to know na tayo naman ay rapturist. Right. If for example, na kung sakaling hindi siya darating, kapatid, during that space of time according to the pre-trib, then we have still another chance doon sa another view. Then we have still another chance to the last view. Ang importante dyan, we believe about the rapture of the church. Pero ngayon ay ati pong talakayan ang napakahalagang bagay, kapatid, na ni-mention while ago, last week ni Pastor Efren about what is the difference between the rapture and the second coming. Ito naman talaga ang mga bagay that sometimes nagkaroon lang, kapatid, ng kunting masabi natin nga kaproblema when it comes to interpretation. Dahil we believe about the second coming of the Lord, and that second coming was divided into two great events. Dahil kung makita, may mga tao na ang second coming is only one event. Alam po natin, ang second coming, kapatid, is divided into two scopes. The first scope is about the rapture of the church, and the second scope, kapatid, yung si Kristo po ay babalik sa sanlibutan na kasama po ang iglesia na siya po iapak sa Mount of Olives. Now, so kung ating pong makita dito about the difference between the rapture and second coming, ganito po ang nakasabi. At the rapture, believers meet the Lord in the air according to 1 Thessalonians 4 verse 18. While the second coming, believers return with the Lord on the earth, not to the earth, according to Revelation 19:14. So the second coming occurs after the great terrible tribulation, according to Revelation chapter 6 until chapter 19. Yan po ang mga bagay na ating makita that can be tackled while one of these days siguro, yung tinatawag the nature of the great tribulation. Well, the rapture occurs before the tribulation according to 1 Thessalonians 5:9 and Revelation 3 verse 10. The rapture is the removal of believers from the earth as an act of deliverance according to 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17 and 1 Thessalonians 5 verse 9. Well, the second coming includes the removal of unbelievers as an act of judgment according to Matthew 24:40 to 41. The rapture will be secret and instant. Okay? According to 1 Corinthians 15
50 to 54, while the second coming will be visible to all. Revelation 1:7 and Matthew 24:29-30. The second coming of Christ will not occur until after a certain other end times events takes place, according to the book of Thessalonians 2:4 and Matthew 24:15-30. And we know na isa sa mga bagay na ati pong nasumpungan, that only the church is promised by the Lord that He is going to take the church away. Wala na pong iba pang uri ng tao sa mundong ito maliban sa iglesia bilang katawan ni Kristo, bilang temple of Christ, bilang the body of Christ, mga kapatid, na binigyan po ng Panginoon ng pangako na Kanya pong kukunin ang iglesia. Kaya kung alam naman natin na kung ano ang mangyari sa katawan, it will affect to the head. So kung ang katawan po, kapatid, ay masaktan din po ang ulo. Dahil si Kristo po ang ulo sa iglesia at tayo po naging bahagi sa kanyang katawan. That's why before anything else, before the Lord will punish the earth, kapatid, kunin niya ang kanyang katawan. Dahil hindi naman maganda siguro na God is going to punish His own body, and He also suffering that punishment because the body and the head is connected. Gaya sa atin, ating pong masumpungan that the church is the bride of Christ, the temple of Christ, the habitation of Christ, kapatid. At ito po ang ating pong tiyatawag na blessed hope that one of this day, ang iglesia po sa ating Panginoon ay kanyang kukunin. So we don't want to condemn, but we encourage everyone to prepare. Kung ano mang ang mga bagay nangyari sa ating panahon ngayon, kailangan na ating pong paghandaan ang kaligtasan, because I believe na after the rapture, nakapokus na naman dyan ang ating Panginoon sa mga Hudyo. That's why mayroon pong tribulation saints, that those tribulation saints were the product of the 144,000 ministers to preach about the gospel, na ilan namang naangkin during the time na sila po yung naging tribulation saints according to the book of Revelation chapter 7. So we can find to another round, Pastor Efren, and I will give back you the time. Praise God. At maraming salamat, Pastor Rumi, sa magandang paliwanag sa gabing ito. Mga kapatid, ang Great Tribulation po ay mag-start kaagad pagkatapos ng church. Kaya, titingnan po natin ano ba ang nature ng Great Tribulation na ito. Dahil marami pong sa atin na hindi natin alam ang nature ng Great Tribulation. Now, there are a number of words used in the Old and New Testament to describe the 70th week of Daniel, which when considered together, this gives us the essential nature or character of this period. Ang pinakauna po, bakit hindi po kailangan ng church na dadaan sa Great Tribulation? Dahil ang Great Tribulation, ito ay tinatawag na the day of the Lord. Yan ang pinakauna. Then, the day of Jacob's trouble. It is the day of darkness, the day of vengeance of our God. The tribulation, the great tribulation, at maliban dyan sa Jacob's trouble, the day of the Lord, the day of darkness, the day of vengeance of our God, ito po ay the day of wrath. Basahin nga natin ang Revelation chapter 6 verse 16 to 17. Revelation chapter 6 verse 16 to 17. And said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb.
Kaya kung napakinggan po natin yung explanation ni Pastor Romy, mga kapatid, ang church ay body of Christ, the bride of Christ, the habitation of Christ, the temple of God. Mga kapatid, at kung tayo ay dadaan, itong wrath ay hindi po ito galing sa demonyo, kung hindi the wrath of God. So, ibig sabihin, pag tayo ay dadaan dito, mga kapatid, ay ma-experience po natin ang wrath of God, na tayo ang church eh. Kaya nga sabi ng Revelation chapter 6 verse 17, "For that great day of His wrath is come, and who shall be able to stand?" It is called the wrath of God. Revelation chapter 11 verse 18. Tingnan natin. Revelation chapter 11 verse 18. Ganito pang sinabi, "And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth." Yan po ang sinabi ng Revelation chapter 11 verse 18. Tingnan po natin ang Revelation chapter 19 verse 5. Revelation chapter 19 verse 5. "And a voice came out of the throne saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great." Revelation chapter 19 verse 15. Verse 15, mga kapatid. "And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall roll them with a rod of iron, and it readeth the winepress of the fierceness and wrath of the Almighty God." Wrath of the Almighty God. So itong Great Tribulation ay wrath of the Almighty God po ito, mga kapatid. Aya, tama yung sinabi ng ating kapatid, Pastor Romy, na ang church ay hindi po kasali dyan sa Great Tribulation dahil ang Great Tribulation ay wrath of God. At ito ay judgment din ng Panginoon. Tingnan natin ang Revelation chapter 14 verse 7. Okay, Revelation chapter 14 verse 7, na ito ang Great Tribulation ay tinatawag din judgment of God, saying with a loud voice, "Fear God, and give glory to Him. For the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven, and earth, and sea, and the fountains of waters." So itong nature, number 2 ng 70th week, ay judgment. Ito po ay judgment of God, na mababasa din natin sa Revelation chapter 15, Revelation chapter 15 verse 4. "Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name, for thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgment are made manifest." So mga kapatid, bakit binasa ko ang Book of Revelation? Dahil kung titingnan po natin, ito lang ang book sa whole Bible na mayroong chronological order. From chapter 1 hanggang chapter 22 of Book of Revelation, detalyado po yan. Mga kapatid, in order po yan. At kung titingnan po natin, from chapter 1 hanggang chapter 3, doon lang po na-mention yung church about the 7 churches. At kung titingnan po ninyo, pagdating ng chapter 4, wala na pong na-mention na church, hanggang dumating yung judgment, yung vials, yung seals, yung trumpets, judgment of God. From chapter 6 to chapter 19, judgment yan lahat. Mga kapatid, doon po ang Great Tribulation. At kung makikita natin, from chapter 6 to chapter 19, walang church po dyan. Saan ba ang church dyan? Na-mention ang church pagdating na sa malapit na matapos ang Book of Revelation. Kaya, pagdating ng Great Tribulation, wala na po ang church dyan.
At bago po natin ipagpatuloy, ibigay ko muna ang panahon, Pastor Abila, mayroon siyang idagdag patungkol po dito sa Great Revelation na ito, mga kapatid. Praise the Lord. So, before pa po natin mga kapatid maipaliwanag, ito pong 70th week na tinatawag natin na 7 years mga kapatid na tribulation. Anyway, napag-usapan na po natin at atin na pong naipaliwanag na ang iglesia po ng ating Panginoong Diyos ay hindi po tayo makakaranas ng Great Tribulation. Ngunit sabi ng iba ay dadaan tayo. Hindi tayo makakaranas pero dadaan tayo. Pero napag-alaman po natin mga kapatid na marami po mga talatang binabasa po natin at marami po mga points na naibigay po sa atin mga kapatid na ito pong 70th week ay ito pong 70 weeks mga kapatid exclusively for the Israelites people. Kaya nga binigyan po natin ng distinction ang iglesia at ang Israelites mga kapatid. Iba po ang iglesia, iba po ang church mga kapatid sapagkat ang church ng ating Panginoon, tayo po ay mula sa iba't ibang mga races, whether, binasa po kanina ni Pastor Efren, maging ikaw ay Israelites, maging ikaw ay Grego, maging ikaw ay Gentiles o anuman ang klaseng rasa po tayo, as long as we believe on the Lord Jesus Christ at tayo po tumanggap ng kanyang banal na Espiritu, tayo po ay tinatawag na iglesia ng ating Panginoong Diyos. At sinabi na rin po natin na ang iglesyang ito mga kapatid ay ang Diyos po ay may plano po sa iglesyang ito before ibalik ang kaligtasan, before po ibalik mga kapatid ng Panginoong Diyos ang kaniyang pagkikipag-deal sa mga taga-Israel, kailangan po muna kunin ang iglesia through po sa rapture. Sapagkat ang iglesia po ay hindi po tayo itinalaga ng Panginoon para po sa tinatawag natin na tribulation na kanya pong inihanda para po sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Now, siguro isang bagay rin po ito na dapat po natin mga kapatid na mapag-alaman. Kung binasa natin kanina sa Book of Acts chapter 15, mayroon po doong bagay na gusto natin na linawin sa ilang minutos lang mga kapatid before po tayo papasok sa 70th week. No? Ito pong 1 week o 1 week na naiwan. Dito po sa verse 17, sa chapter 15 mga kapatid sa Book of Acts, binasa natin kanina, verse 16 mag-umpisa. After this I will return and will build again the tabernacle. So after ibig sabihin after mga kapatid na matapos yung plano ng Panginoong Diyos para po sa mga Gentiles, no? Sapagkat mayroon talagang plano ang Panginoong Diyos para sa Gentiles, kaya nga tinawag tayo ng Panginoong Diyos na maging iglesia niya. Dito po sa 16, after this, I will return and will build again the tabernacle of David, which is fallen down, and I will build again the ruins thereof, and I will set it up. So ito po, dito po mga kapatid, after sa church, ibalik ng Panginoong Diyos ang kanyang dealing sa mga taga-Israel. Atin na din po itong nabanggit mga kapatid sa last session po natin na mayroon pong dalawang templo ng ating Panginoong Diyos na na-construct under po kay King Solomon at sa kay Prophet Zerubbabel. Then it was ruined, it was destroyed mga kapatid. Yung pangalawang templo ay na-destroyed po under kay Roman General Titus at nawala yung templo ng taga-Israel. Hanggang ngayon mga kapatid, the Israelites people, praise God, gusto po nilang ipatayo yung templo na yan sapagkat ayan po ang plano ng Panginoon na sabi niya, after this I will return and will build again the tabernacle. After na makumplito po yung mga Gentiles na tinatawag ng Panginoon according to the book of Romans, chapter 11, verse 25, when the fullness of the Gentiles become end, so pagkatapos mga kapatid, makumplito yung mga taong tatawagin ng Panginoong Diyos from the Gentiles, then ibalik po niya mga kapatid ang kaniyang pagkipagdeal doon sa mga taga-Israel. Kaya nga, ayon dito sa sinasabi po dito sa 15:16, na after this I will return and will build the tabernacle of David,
Ngunit ang uupo po dito mga kapatid ay si Antichrist because he will claim na siya po yung maging Diyos mga kapatid, and even the Israelites people ay madeceive sa panahon na yan at tanggapin po nila mga kapatid si Antichrist. However, according to the Bible, after siguro after mga kapatid na i-break po niya yung covenant, so that would be the time that he will ay kanya pong i-persecute ang tinatawag natin na mga taga-Israel, mga kapatid. So dito po siguro, umpisahan ni Pastor Efren, mga kapatid, may panahon pa tayo na mapag-usapan natin yung papasok tayo sa 70th week. Ito pong mga pangyayari, ano bang mga bagay na mangyayari dito. Pinag-usapan na din po natin yung tribulation. Yung tribulation, mga kapatid, adyan po yan sa 70th week. No? Yun pong 1 week na naiwan. Yan po, dyan po mangyari ay yung tinatawag natin mga tribulation. Subalit ito pong 7 years ay nahati po mga kapatid sa dalawa. In fact, sa atin pong pag-aaral, mayroon po tayong tinatawag na maging lesser tribulation at great tribulation. So marami pong salamat. Ibalik po kay Pastor Efren ang panahon. Mga kapatid, basahin muna natin yung binanggit po ni Pastor Abila, yung Romans chapter 11, para dito po natin matingnan. No? Romans chapter 11, verse 24 muna. Basahin muna natin sa verse 24. For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert grafted contrary to the nature into a good olive tree, how much more shall this, which be the natural branches, be grafted into their own olive tree? 25. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. Yan ang sinabi, no? Ignorant of this mystery. Okay? Lest ye should be wise in your own conscience, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles be come in. Ang word na fullness of the Gentiles, mga kapatid, iba yun sa times of the Gentiles. Ang Daniel 70 weeks, nabilong yan sa times of the Gentiles, may mga part dyan, nang na-rebuild nila yung walls and cities of Jerusalem, mga kapatid, nagkaroon na ng times of the Gentiles, pero itong fullness of the Gentiles na ito, ay ito po ang church, at ito po ang rapture. Ang fullness of the Gentiles ay rapture of the church yan. At pagkatapos, sabi na banal na kasulatan, and so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Pagkatapos ng times of the Gentiles, at nagkaroon na ng fullness of the Gentiles, yung rapture of the church, ibalik na po, mga kapatid, ang dealing ng Panginoon sa bansang Israel. Kailan mangyayari yan? After the rapture of the church. At magkaroon na po ng connection yung na-cut off. Ibig sabihin, papasok na po ang last week, yung 7 years of Great Tribulation. Yan, no? Tingnan nyo dyan. At pagkatapos ng 7 years of Great Tribulation, yun na po ang second coming. Kaya, in-explain kanina ni Pastor Romy na malaki ang kaibahan po ng rapture at saka yung second coming. At napasalamat po tayo sa Panginoon na kahit mayroong 3 theories na yan, ay naniniwala pa rin sa rapture at sa second coming. At kung ating pag-usapan yung second coming, lahat po ng theory na yan ay naniniwala na yung second coming ay talagang maganap after sa Great Tribulation. Dahil after sa Great Tribulation, magkaroon na po ng Millennial Kingdom. Yung 1,000 years na
reign of Christ with the church dito po sa mundo. Bago po natin ipagpatuloy ay ibigay ko sa second round sa ating kasamaan, Pastor Romy, ang ipagpatuloy niya ang kanyang pagpapaliwanag, mga kapatid. Thank you, Pastor Efren, sa magandang points ang Pastor Abila. Kung ating balikan ang Olivet Discourse, Matthew chapter 24, verse 3, ito po ang nakasabi. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming? And of the end of the world? So ang tanong nito, kapatid, na sinabi doon sa verse 3 sa Matthew chapter 24, the disciples is asking about the second coming. Hindi po yan tanong na kanila pong itanong sa ating Panginoon about the rapture. Because kung tingnan mo dito sa verse 15, kapatid, binanggit ni Jesus Christ dito ang mga nangyayari doon sa Daniel, dito sa 15 sa Matthew chapter 24. When we therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet. So tama yung ating sinasabi ka na Pastor Efren na yung tiyatawag na sinabi natin na the last week of Daniel, kinote din sa ating Panginoon ang aklat na yan. Ang ibig sabihin dyan, the disciples is asking about the signs of Jesus Christ coming. But they neither know about the signs of the rapture dahil wala pong church diyan sa Matthew chapter 24. Kaya kung ati pong makita dito, ang tanong na yan, ito po ay nagbigay sa atin po ng tinatawag kaliwanagan that Jesus Christ Himself, in His earthly ministry, He knows about the book of Daniel. That's why the backbone of the Bible prophecy about the Great Tribulation, kapatid, ito po ay ating binabase doon sa book of Daniel na sinabi ni Pastor Efren kanina, that is the year of God's wrath. Because the term tribulation means pressure, or afflicted, anguish, burden, troubles. And masabi natin, kapatid, na ito po ay the days of God's wrath sa ating panahon ngayon. Kaya we can never mix up about this question in Jesus Christ coming to the rapture. Dahil iba yung rapture, iba yung panahon na they want a query from the Lord as far as the science is concerned. That's why Jesus gives some details, explanation, and He answers about the science of His coming, because yan naman ang tanong sa mga disipulo. Hindi naman sila tatanong about the rapture of the church. Dahil wala pa naman church diyan, kapatid. Not unless it was Apostle Paul. Nagbigay po sa atin, kapatid, ng revelation from the mystery of God through the Holy Ghost. That's why if there be an apostles that explain to us about the rapture, si Apostle Pablo. Dahil siya lang kasi, kapatid, ang binigyan ng Panginoon ng masabi natin clear and vivid revelation, the condition of the church, the status of the church, the destiny of the church, kapatid. That's why if you base upon the writings of Paul, makita po natin, kapatid, na ang pinaka-importanting bahagi na ati pong naangkin sa gospel as far as the package of salvation is concerned ay ang rapture, na si Apostle Paul ay ginamit ng Panginoon upang isulat doon sa mga iglesia through epistles, encouraging to them that we must be ready always because the Lord will come as a thief in the night. Gaya din ng isang babaeng manganak. Alam niyang manganak siya, po hindi niya alam po ang time, ang araw, o kailan ang specific time ng isang babae, mga nakapatid. Ganyan din po ang pabalik sa ating Panginoon. Nobody knows the hour, the time. But we must be ready. Dahil kung ating tingnan, if you read always the epistles of Paul, because the rapture is addressed to the believers.
Hindi naman to giya sa mga unbelievers. That's why he wrote this to the brethren, and he wrote some epistles in the Bible to encourage us about the blessed hope of the church. Kaya kung ating tingnan ang mga writings ni Pablo, we are wrath-free because we are not appointed into wrath, but we obtain salvation through our Lord Jesus Christ. I will give back the time to Pastor Efren tonight. Maraming salamat, Pastor Romy, sa napaka-klaro po na paliwanag sa gabing ito. At binanggit po ni Pastor Romy itong Olivet Discourse, Book of Matthew chapter 24, Book of Mark chapter 13, and Book of Luke chapter 21. Ito po yung Olivet Discourse. At kung titingnan mo dyan, mga kapatid, the disciples had just heard Jesus lament over Jerusalem and had listened to him declare spiritual desolation by God because of the rejection of Messiah, and had attended to his prophecy that would not recognize her Messiah until his second coming advent. Tama yun. Second coming advent. Hindi po rapture of the church. And following upon this statement came the announcement that the temple itself would be ripped apart stone by stone. So to the disciples who did not fully understand that the millennial kingdom would not be given to Israel in that age, these statements were as an enigma. So they therefore understand, under the spokesmanship of Peter, James, and John, and Andrew, asked Jesus three very significant questions. Ang mga katanungan ni Peter, James, John, and Andrew ay ganito: when shall these things be? What shall be the sign of thy coming? Second coming po ang ibig sabihin dyan. Dahil sa Matthew chapter 24, wala pa naman ang church eh. Ang church, mga kapatid, wala sa gospel. Although, na-mention ng Panginoon ang Matthew chapter 16, pero hindi pa nag-exist ang church diyan. Ang church po ay nag-exist lang sa Book of Acts chapter 2. Yun po ang sinasabi na the birth of the church is on Acts chapter 2 on the day of Pentecost. Kaya, what shall be the sign of the end of the world? Literally, the consummation of the age. Ang ibig sabihin diyan, mga kapatid. So itong mga katanungan na ito ay para po yan sa Israel. Dahil yung Olivet Discourse ay naka-address dyan sa Israel. Hindi po sa church dahil wala nga ang church eh. Wala ang church sa panahon na yan. So paano ma-address ng Panginoon yung Olivet Discourse na yan patungkol sa church na hindi pa nag-exist ang church? So ibig sabihin, pag ang interpretation po natin ay para sa church, mga kapatid, hindi po pwede ma-apply dahil ang Matthew chapter 24, wala pa nga ang church. At ito ay naka-address sa Israel, gaya ng sinabi ni Pastor Romy na ang Panginoong Hesukristo mismo ay alam niya yung Book of Daniel. Kaya binanggit niya yung Book of Daniel. At makikita po natin dito na ang Olivet Discourse ay mayroong outline. Yung outline na yan ay first half of the 78th week of Daniel, yung 24. Matthew 24, 4-8. And the second half naman of the Daniel 78th week, yung Matthew 24, 9-26. At yung second coming of Christ. Then Israel as a fig tree. Then the time and the second coming of the Lord is unknown. Kaya, mga kapatid, dito po natin makikita na kung alam lang po natin yung Book of Daniel at saka yung Book of Matthew and the Book of Revelation, mga kapatid, ay napakaliwanag po na hindi po tayo makonfuse about the rapture and the second coming of the Lord. Kaya kung babanggitin natin isa-isa, ang itong 7 vials na ito, 7 trumpets at saka yung 7 seals, at kung maunawaan na nyo mga kapatid, kayo ay siguro makapag-decide din
na hindi kayo talaga dadaan sa Great Tribulation na ito. Napakahirap po itong mga sinasabi dito sa Book of Revelation chapter 6 hanggang chapter 19. Bago po tayo magtapos, ibalik ko muna ang panahon sa kay Pastor Abila dahil parang napakadali lang po ng ating time at mag 9 o'clock na po tayo mga kapatid. Pastor Abila, sa iyo pong panahon. Okay, so marami pong salamat, Pastor Efren, Pastor Romy. Okay, so siguro sa next session, if God's permit mga kapatid, may mga katanungan dito. May tanong po dito sa Brother Rumbal. Praise God. Siguro Brad, tatalakayan natin ito. At directly to siguro, ito pong ibig yung sabihin dito, ito po yung tinatawag natin na tribulation sense. Siguro mapag-usapan natin yan kung may panahon po tayo. But anyway, gusto ko pong basahin ang 1 Corinthians chapter 13. Praise the Lord. May mga bagay mga kapatid na siguro may mga part. No? Anyway, dito po sa talatang ito, may puro pong sinabi dito si Paul mga kapatid. Siguro na puro mga kapatid na porsi ni Paul ang mga bagay na mangyari po dito sa ating mga panahon ngayon. Chapter 13, verse 8 to 12. No? Let me read this verse first. Ayon po dito, charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail, whether there be tongue, they shall cease, whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Verse 12, for now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as also I am known. Okay, so siguro isang bagay lang po mga kapatid, no? Mayroon po tayong tatlong theories po na atin na pong nabanggit na po no, maraming beses. Subalit siguro may mga ilang katanungan, pero lahat po ng mga katanungan ito ay mayroon pong tinatawag natin na mga kasagutan rin, lalo na po sa mga bagay na atin pong ibinabahagi patungkol po sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo ay kunin po ng Panginoon before the wrath, before the tribulation. Pero mayroon po mga bagay dito na nakasulat din po no, sa Revelation chapter 20, verse 4 down to other verses. Siguro Revelation chapter 7, verse 9 down to 14 mga kapatid. Pag-aralan natin yan. May mga bagay na importante din po yan na siguro maunawaan, but we should be reminded to the point mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan. For now we see through a glass darkly, but then face to face, now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Kaya nga sinabi ni Pastor Rumi kanina, it would be much better for us to believe that the rapture may takes place before the tribulation, sapagkat kung hindi naman mangyari before the tribulation, so mayroon pa tayong pag-asa mga kapatid. No? Kaysa maniwala tayo na after tribulation o kung babalik ang Panginoon o rapture will takes place before the tribulation, naghintay pala tayo na after tribulation pa, so maring hindi pa tayo maging handa sa panahon na yan. So it would be much better na paniwalaan natin that the Lord will come, sabi ng banal na kasulatan, as a thief in the night. No one knows to the coming of the Lord Jesus Christ. Kaya nga palaging binabanggit ni Pastor Romy na wala pong signs ang rapture sapagkat He will come as a thief in the night. Kaya nga maganda na po na dyan po yung paniwalaan natin. So yung mga verses na siguro yung pinadala po sa atin dito, yung mga katanungan, bigyan po siguro ng linaw natin yan sa ilang mga panahon. But yan po sinabi ko mga kapatid na should be reminded kung ano man yung mga naunawaan natin po tungkol dyan. Well, go ahead to the point as long as na ihanda po natin ang ating sarili. Praise God. Sa darating na pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo sa Bisaya pa di ta magkumpiyansa nga unya na ta maghulat na sa tribulation bago ta mangandang pag-ayo. Pero kinahanglan andam na tangdaan before the tribulation. Maraming salamat. Ibalik ko ang panahon. Praise God. O
Daghang kayong salamat, Pastor Abila, sa mga pagdugang, sa pagpasabot, nintak na karon sa kagabiyon. Mga kapatid, ang 1 Corinthians chapter 15, mababasa po natin sa verse 50 hanggang 52. Bago po tayo magtapos, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. 51. Behold, I show you a mystery, we shall not all sleep. Verse 52, but we shall all be changed. Sa 52, tingnan natin In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Yan po ang rapture. Twinkling of an eye po ang rapture. Ang 1 Corinthians, tingnan natin, 1 Corinthians chapter 4, at chapter 4, verse 15, For this we see unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with him in the clouds, to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Ang rapture po, mga kapatid, ay twinkling of an eye. Ang second coming naman po, kung titingnan po natin sa Book of Revelation at sa Book of 2 Thessalonians, ay makikita po ng lahat. Hindi po twinkling of an eye yung second coming. Ang second coming po, after sa Great Tribulation, ang rapture po, tayo na church ang ikot up, meeting the Lord in the air. Samantala, ang second coming, ang Panginoon ang siyang bababa galing sa itaas, kasama na po ang church. At bababa ang Panginoon sa Mount of Olives, mga kapatid, at magkaroon po ng millennial kingdom na kanyang isit up, at tayo ay kasama ng Panginoon dito sa lupa sa millennial kingdom for 1,000 years. Ang rapture ay twinkling of an eye, at hindi naman tayo mananatili ng matagal na panahon doon sa itaas, mga kapatid. Kaya marami pa sana tayong bagay na dapat talakayin sa gabing ito. Ngunit wala na tayong time, ibigay ko na lang ang last na, kung mayroon pa idagdag, si Pastor Rumi, sa kanya po ang time na ito, bago po tayo magtapos. Okay, just a parting word dahil ating tayo po kapatid is very important natin pong ma-observe. So hopefully next meeting na naman napaka-importante po yung the nature of the Great Tribulation. Okay. Dahil kung ating po makita kapatid yung wrath na talagang napakatindi na pangyayari dyan. So yan po mga bagay na ating matalakay ating next meeting naman ni Pastor Efren at Pastor Abila, na ating maunawaan ang mga bagay na ganap during the wrath of God na mangyari po sa 7 years Great Tribulation. Salamat po sa Pastor Efren sa pagkakataon, at ibalik ko po sa iyo ang panahon. Praise God. At mga kapatid, tayo to ay magtapos na sa bago po i-greet natin yung ating mga viewers. Mga kapatid, meron po tayong prayer request dito, Pastor Romy. Si Pastor Romy po ang mag-pray sa gabing ito. Si Pastor Erbina po at Sister Lorna Erbina, ang kanilang dalawang apo, si Augustus Miguel Erbina, 7 years old, at si Magnus James Erbina, 1 year old. Mga anak ito ni Michael, no, yung panganay na anak ni Pastor Kukoy Erbina at ni Sister Lorna. Itong dalawang anak ni Michael, si Augustus Miguel at si Magnus James Erbina, ay
na-diagnose po, mga kapatid, itong dalawang bata na ito ng dengue. So nagkaroon ng dengue, kaya si Sister Lorna po ay mayroon siyang prayer request bago po tayo magtapos na ipag-pray po natin itong dalawang batang ito, si Augustus Miguel at si Magnus James Urbina. At habang po tayo ay mananalangin, hiniling ko po muli ang ating District Presbyter, Pastor Romy, na siya po ang manguna sa atin sa pananalangin, lalong-lalo na itong prayer request na ito sa gabing ito. Praise the Praise name of the the Lord. Lord. Let us pray for the Urbina's family, Lord God. Salamat po, Yes. Panginoon, sa pagkakataong ito, O Diyos, na iyong pangalan, Panginoon, ay nagbigay po sa amin ng kagalingan. Ang dugo mo, O Diyos, nagbigay sa amin, O Lord, ng double cure at Calvary. So, Lord, we pray tonight, even the family of Pastor Urbina and Sister Lorna, at sa kanyang anak, Panginoon, na si Augustus Miguel, and even, Lord God, sa other one, Panginoon, na kang James, nga ikaw po, O Diyos, ang magbigay ng kagalingan sa dengue na kanila pong sinapit ngayon. And I believe that there's always power and healing in your name. Yes, Lord Jesus. Even, Lord, to this medium, in this FB live streaming, your power, O God, Yes. can reach them tonight. With the authority of thy word and in the power of Jesus Christ tonight, I declare for the healing, even, Lord Yes, God, to Lord. Augustus Miguel, and even Jesus, to James, Lord, na ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila, Ama, ng kagalingan sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 And we believe in the power and healing in the name of Jesus. So, just believe that the Lord will heal Augustus Miguel and Magnus James Urbina. Thank the Lord.